Kamusta ang interview mo? Tanong kay Cherry ng kaibigang si Denise. Kausap niya ang babae sa cellphone habang kumakain siya sa isang fast food chain sa BGC, isang business district sa lungsod ng Taguig. Kagagaling lang niya sa isang job interview. 2 buwan nang naghahanap ng trabaho si Cherry matapos bigla ang mag-resign sa marketing company na dati niyang pinagtatrabahuhan. Napilitan siyang mag-resign kahit regular na siya sa dating trabaho dahil minaniak siya ng boss niya. Nang magsumbong siya sa management, kinampihan ng mga ito ang hinayupak na manager. Sabi ng HR, maghintay na lang daw ako ng tawag nila. Baka mamuti na naman ang mga mata ko sa kakahintay ng tawag nila. Nakangusang sagot niya bago sumubo ng kinakaing french fries. Napapagod na ako na panay na lang ang attend ko ng interview pero wala namang nagpa-follow up sa akin. Wala naman akong balat sa puwet pero parang ang malas ko. Pagpapatuloy niya. Baka di pa lang para sa'yo ang mga kumpanyang ina-applyan mo, Cherry. Darating din ang trabahong para sa'yo. Ay, sana dumating na dahil paubos na ang budget ko, Denise. Baka next week, di ko na kayang kumain sa fast food. Mabuti na lang talaga wala akong pinag-aaral. Mag-isa lang si Cherry sa Pilipinas. Pareho nang nasa Canada ang ina at nakababatang kapatid niya na si Berry. Inaasahan ng ina na susunod siya sa mga ito sa susunod na taon. Subalit gusto niyang makasama ang ina at kapatid. Subalit kahit mahirap ang buhay sa Pilipinas, ay ayaw niyang umalis sa bansang sinilangan. Isa pa, ayaw niyang iwang mag-isa si Denise. Mag-isa na lang kasi ito sa buhay matapos pumanaw ng mga magulang nito 3 taon ang nakaraan. Parang magkapatid na ang turingan nila. Sa katunayan ay magkasama sila sa iisang apartment. Kapag hindi ka tinawagan dun sa bagong in-applyan mo, dito ka na lang sa flower shop ko magtrabaho. O kaya naman mag-artista ka na lang. Ani Denise. Noong nakaraang linggong sinamahan niya sa Denise sa mall, ay isang talent scout ang lumapit sa kanya at inalok siyang mag-audition sa isang artista search reality show. Ayon pa sa talent scout, pwede siyang pumasok sa showbiz dahil sa itsura niya. Natural na maganda si Cherry kahit walang makeup. Morena siya at pangdalagang Pilipina ang mukha. Bahagya lang siyang kinulang sa tangka dahil 5'3" lang ang height niya. Napanguso siya. Di ako marunong umarte. Saka ayoko ng magulong buhay ng showbiz, no? Sayang, kapag naging artista ka at sumikat, dudumugin din tong flower shop ko. Pumapalatak na sagot nito na ikinatawa lang niya. Nang matapos siyang kumain ay nagpaalam na rin siya sa kaibigan at lumabas na ng fast food restaurant. Naglalakad siya patungo sa terminal ng jeep nang makuha ang atensyon niya ng lalaking naglalakad din sa unahan niya. Masyado kasi itong matangkad at matika sa suot na business suit. Parang malambot din ang buhok nito, na umabot hanggang sa batok. Kahit hindi niya nakita ang mukha ng lalaki, pakiramdam niya gwapo to. Ano kayang itsura niya kapag humarap? Sana gwapo talaga. Ani Cherry sa isip. Patuloy na pinagmasdan niya ang likod ng lalaki. Kumunot ang noon niya nang mapansing gumewang ang lakad nito. Kasunod niyon ay bigla na lang itong bumagsak sa sementadong sidewalk. Hala! Natatarantang sambit niya at agad na nilapitan ng lalaki. Mister! Mister! Magkahalong pag-aalala at tarantang wika niya. Nang mapagtantong nawalan ito ng malay ay agad siyang humingi ng tulong. Kalahating oras ang nakalipas, nasa emergency room na ng isang ospital sa BGC si Cherry. Nakaupo siya sa isang stool na katabi ng hospital bed ng walang malay na lalaki. Nakahiga ito sa kama at may nakakabit na IV drop sa braso nito. Ngayong wala na ang pagkataranta niya ay noon lang niya napagtaunan ng pansin ang mukha ng lalaki. Wow, sobrang gwapo niya. Mukha siyang model o artista. Mabuti na lang at hindi nasagasaan ang mukha niya. Anya sa isip. Matangos ang ilong ng lalaki, malantik ang piling mata, makapal ang kilay at manipis ang mga labi. Ubod ng kainis din ang maputla nitong mukha. Halatang mayaman ito dahil bukod sa mukha nito na tila bihirang maalikabukan, nang buksan ng nurse ang wallet nito para sa pagkakakilanlan nito ay ilang black cards ang naroon. Gwapo nga, mayaman nga, pero mukhang may saltik naman. Sinong matinong lalaki ang maglalakad sa kahabaan ng BGC habang inaapoy ng lagnat? Anya sa isip. Ayon sa doktor na nag-asikaso sa binata, mataas ang lagnat at dehydrated ito kaya ito hinimatay sa gitna ng daan. Saglit nang nagkamalay ang lalaki kanina, subalit tila wala ito sa wisyo at agad ring nakatulog matapos bigyan ng gamot. Sa susunod, Mr. Regan Valdevero, huwag kang maglalakad sa labas kapag may sakit ka. Paano kung malasing ka at mabago kang ulo mo? Ay nako,
Sayang ang magandang jeans mo. Uod lang ang makikinabang. Wika niya habang nakatingin sa lalaki. Shh! Keep quiet. Ayoko nang maingay. Mahina at paungol na sambit ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang napaatras. Kasunod niyon ay unti-unting dumilat si Regan. Tumikhim siya at tipid ng ngumiti. Hay, buti naman gising ka na. Bati niya. Kunot ang noon nitong tumitig sa kanya bago iginala ang tingin sa paligid. Sino ka? Bakit nandito ako sa ospital? Ano kasi, naglalakad ka kanina nang bigla kang mawala ng malay at matumba sa daan. Ako nagdala sa'yo dito sa ospital. Teka lang tatawagin ko yung nurse. Iniwan niya sandali ang lalaki. Pagbalik niya ay kasama na niya ang nurse. Pinanood niya ang asikasuhin ng nurse si Regan. Pag-alis ng nurse, bumaling sa kanya ang lalaki. Hey miss, thank you. Mahinang sambit nito. Tipid na ngumiti siya. You're welcome, Mr. Valdivero. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sa ID mo, syempre. Pasensya na kung pinakailaman ko yung wallet mo kanina para sa identification mo. Tumango ito. It's fine. I should be the one thanking you for bringing me here. What's your name, by the way? Cherry. Tumango ito at tipid ng ngumiti. Thank you, Cherry. I'm sorry for the inconvenience I caused. Babayaran ko na lang ang pang-iistorbo ko sa'yo. Napakurap siya pagkatapos ay umiling. Naku, hindi mo ko kailangang bayaran. Muling kumunot ang noon nito. Really? But I wasted your time. Hindi naman. Wala naman akong ibang gagawin ngayon. Pauwi lang sana ako ng apartment. Ngumiti siya. Oo nga pala, tiningnan ko rin yung cellphone mo kanina kaso may passcode. May kamag-anak ka ba na pwedeng kontakin para malaman nila na nandito ka sa ospital? Napamura ito ng tila may maalala. I'll just call my secretary. Inilabas nito ang cellphone at may tinawagan. Hello, Diane. I want you to cancel all my meetings for today. Yes, everything. I can't go back to the office. Ikaw na muna ang bahala. Thank you. Anito sa kausap bago pinatay ang tawag. Hindi mo pinaalam sa sekretary mo na nandito ka sa ospital? Tanong niya. Umiling ito. She doesn't need to know. Wala ka ng ibang tatawagan? Kamag-anak mo? Parents mo? My parents are already dead. Sorry, kapatid mo, pinsan. I don't have a sibling. My cousins are out of the country. Ha? Kaibigan? I don't have close friends aside from my cousins. How about girlfriend? Huwag mo sabihing wala din. Sa itsura nito ay imposibleng wala itong nobyo. Wala akong girlfriend. Wala kang kamag-anak dito? Wala kang kaibigan? Wala ka ring girlfriend? Sinong magbabantay at mag-aasikaso sa'yo? Sabi ng nurse, hindi ka pa pwedeng umalis dahil kailangan ka pang obserbahan. Hindi ko kailangan na magbabantay sa akin, miss. I can take care of myself. Hindi niya napigilan ng pag-angat ng kilay. Anong kaya mong alagaan ng sarili mo? Nahimatay ka nga kanina sa taas ng lagnat mo. I was just too tired and exhausted earlier. Bakit ka ba kasi nagtatrabaho sa labas kahit may sakit ka? I have an important meeting earlier at a nearby tower. I can't postpone it just because I'm not feeling well. Pumalatak siya. Hay nako, mister. Kahit gaano pa sa tingin mo ka-importante ang isang bagay, mas mahalaga pa rin ang kalusugan natin. Health is wealth, you know. Iisa lang ang buhay natin, kaya alagaan mo yung sayo. Isipin mo nga, paano kung nabago ka kanina at nategi? Di sayang yung pinaghirapan mong yaman. Napahinto siya nang mapansing nagsalubong ang kilay nito. Pasensya na, na-carry the way lang ako. Di mo naman ako nanay para pangaralan kita. Pero hindi ko mapigilang hindi magsalita kasi mali ang ginagawa mo sa sarili mo. Bumuntong hininga ito, pagkatapos ay tumango. No, you're right, Cherry. Thank you for reminding me. Tila nang hina siya nang salubungin nito ang mata niya. Malalim ang mga mata nito at kakulay ng tsokolate. You're welcome. Salamat din dahil hindi mo minasama ang sinabi ko. Maliit itong ngumiti. You can leave me now. I promise I'm fine. Sa halip na umalis ay nanatili siya sa tabi nito. Wala ka kamang pwedeng tawagan na pwedeng pumunta dito. Total nandito na ako, edi hindi na muna ako aalis. Hihintayin ko na pauwiin ka. No, go home, Miss Cherry. Sobra ng pang-aabala ko sa'yo. Ngumiti siya. Huwag ka mag-alala, ayos lang naman na maabala ako. Tutunganga lang naman ako sa apartment pag uwi ko. Mas mabuting dito na lang ako, at least nagkasilbi pa ako. Wala ka mong trabaho? Wala sa ngayon. Galing ako interview dyan sa may Central Plaza kanina. Bumuntong hininga to.
I don't like wasting time, Miss Cherry. Mapaoras ko ng ibang tao. Ngumuso siya. Alam mo, makulit ka rin. Sabi ko naman okay lang ako. Sige, ganito na lang. Para di ka mag-guilty dyan, pakainin mo na lang ako ng merienda o dinner mamaya. I will treat you to a meal and I will pay you for staying here. Fine, sige. Kung dyan ka masaya. So, okay na tayo Dito muna ako para bantayan ka. Alright, Miss Cherry. Naku, Cherry na lang. Huwag kang masyadong formal. Tumango ito at muli ay tipid ng ngumiti. Then, call me Regan. Tumango siya at ngumiti rin. Saang building pala dito sa BGC ang opisina mo? Finance Center. Nito na ang tinutukoy ay ang isa sa pinakamataas na gusali sa lugar. Anong trabaho mo? O may-ari ka ng kumpanya? I'm the CEO of my late father's company. Namilog ang mga mata ni Cherry. Grabe, big time ka pala. Kaya pala Gina G kang bayaran ako. Gina G? What's that? May pagtatakang tanong nito. Bahagya siyang natawa. Game na game ang ibig sabihin nun. Slang word. Sorry sa kanal language ko Di nga pala uso sa inyong mayayaman ng salitang basta na. It's okay. I'm just not used to it. Halata nga. Ilang taon ka ng CEO? Parang nga bata mo pa kasi. 7 years. Ilang taon ka na ngayon? I'm 30. 23 ka pa lang, CEO ka na? Grabe, ang galing mo naman. Ang talino rin. I just had no choice. My father died when I was 23. Ang dami mong responsibilidad tapos mag-isa ka lang sa buhay. Nako, dapat mag-asawa ka na para naman may mag-alaga sa'yo pag ganyang may sakit ka. I'm fine being alone. Tipid na sagot nito. Sinasabi mo lang yun ngayon pero kapag tumanda ka, marirealize mo rin na malungkot mag-isa. Sabi nga nila, walang nabubuhay para sa sarili lang. Nag-angat ito ng kilay. Tipid ng umiti naman si Cherry at na-realize na naman ang kadaldalan. Yun lang naman ang sake in life. Ako kasi, isa sa pangarap ko magkaroon ng masayang pamilya. Ayokong tumandang mag-isa. Tumango lang ito. Anong trabaho mo dati, Cherry? Junior marketing officer ako sa isang marketing company. 3 taon na ako doon. Okay din ang pasahod. Hindi pa masyadong toxic ang trabaho. Kaso, gago yung bago manager na na-assign sa akin. Hipuan ba naman ako ng siraulo? What? Nagsalubong ang mga kilay nito. Nangyari yun nung nakisabay ako sa kotse niya kasi umuulan. Habang nasa kotse kami, pasimple niyang hinawakin yung legs ko. You didn't report it? Siyempre, nagsumbong ako sa HR. Kaya lang yung mga boss namin doon kumampi sa manager. Sino ba naman ako, di ba? Kaya napilitan ako mag-resign. You should have filed the case, Cherry. Seryosong wika nito. Wala rin kasi ako matinong ebidensya at saka mag-aaksaya lang ako ng pera. Nag-resign na lang ako para sa peace of mind ko. Bumuntong hininga to. You did the right thing quitting your job. Oo, yun nga lang. Nahihirapan ako maghanap ng trabaho ngayon. 2 months na akong panay-apply pero wala pang tumawag sa akin. Akala ko nga mali yung nalagay kong number sa resume ko, pero tama naman pala. Ay nako, nakakainis rin kasi yung mga HR na yan. Puro pangako ng we'll call you back. Pero hindi naman tumatawag. Masyadong nagpapaasa. Pwede namang sabihin na hindi Napahinto siya nang mapansing namumungay na ang mga mata nito. Sorry na, ang dadal ko naman. Inaanto ka ba? Umiling to. I'm sorry, I'm just tired. Di naman niya ang noon nito. Bahagya pa yung mainit. Sige na, magpahinga ka ulit. Pagising mo, baka pauwiin ka na. Alright. Don't worry, babantayan kita. Pagising mo, nandito pa rin ako. Bahagyang kumunot ang noon nito. I'm not worried, Cherry. I told you it's fine if you go home. Ngumiti lang siya. Hindi ako uuwi, Regan. Maniningil pa ako pagising mo. Good. Tanging sagot nito bago sumandal at ipikit ang mga mata. Tulad ng sinabi ni Cherry na natili siya sa tabi ng binata. Nag-text din siya kay Denise na hindi siya makakauwi agad. Mahigit 1 oras na nakalipas nang muling magising si Regan. What time is it? Tanong ni Regan nang imulat ang mata. 8:00 na ng gabi. Anya. What? Natawa si Cherry. Hindi, joke lang. 2 oras ka lang nakatulog. 4:00 pa lang. Napahinto siya nang dumating ang nurse at i-anunsyo na pwede nang umuwi si Regan pagkatapos masettle ang bill nito. Si Cherry nang nag-asikaso ng bill nito. Dumaan din siya sa pharmacy ng ospital para bumili ng gamot.
Pagbalik niya sa emergency room ay nakatayo na ang binata. Wala na rin ang IV drip na nakakabit dito kanina. Bumili na ako ng gamot mo, Regan. Baka mamaya wala ka palang gamot sa bahay mo. Anya at inabot dito ang plastic bag na hawak. Thank you. Ngumiti siya. Wala yon. Sundin mo yung sinabi ng doktora. Magpahinga ka at huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Teka, ikaw lang ba mag-isa sa bahay? Paano yan? Kaya ko ang sarili ko. I've been living alone for years. At hindi naman ito ang unang beses na nagkasakit ako. I can take care of myself, Cherry. Don't worry. Siguraduhin mo lang Ayaw ko makonsensya kapag may nangyaring masama sa'yo. Baka magtrabaho ka agad bukas. Naku, wag muna. Ipahinga mo muna ang katawan mo. I will take a rest tomorrow. Good. Saan ka nakatira? Ihatid na kita. Anya rito. Malapit lang dito ang kondo ko. Besides, I have my car in my company's building. Hindi ka pwedeng mag-drive. Mag-taxi ka na lang. Tumango ito. Alright, I'll take a cab. Ikaw din, mag-taxi ka pa uwi. Hindi na. Jeep lang ang sinasakyan ko pa uwi. Take a taxi. Naglabas ito ng ilang lilibuhin at inabot sa kanya. Take this, Cherry. Grabe, bakit 5,000 to, Regan? Okay na yung 1K. Bahagyang umangat ang kilay nito. Kumain ka rin ng masarap. I owe you dinner, right? Also, give me your number. Ipapakontak kita sa sekretary ko. I will give you a job in my company. Namilog ang mga mata niya. Bibigyan mo ako ng trabaho? Talaga, Regan? Grabe, thank you. Kahit trabaho na lang ang ibigay mo, wag na tong pera. Akmang isusoli niya ang hawak na lilibuhin, sabalit pinigilan siya ng lalaki. Sige na, keep it. Ngumuso siya. Sige na nga. Salamat ha. Kakain ako ng masarap mamaya, promise. Good. Anito at tumango. Pagkatapos niyang ibigay ang numero kay Regan, ay pumara siya ng taxi para rito. Bye, Regan. Alagaan mo sarili mo Wika niya bago isara ang pinto ng taxi para rito. Tumango ito at maliit na ngumiti. You take her too, Cherry. Hinintay niyang makaalis ang taxi ni Regan bago siya umuwi. Sa halip na sa apartment ay dumiretso siya sa flower shop ng kaibigan. Bakit pedala kang pizza? OMG, may trabaho ka na? Tanong sa kanya ni Denise. Oo, may trabaho na ako. Masayang balita niya. May tumawag sa mga inaplayan mo? Wala, pero may dumating na swerte sa akin. Ikinuwento niya sa kaibigan ang tungkol kay Regan. Sabi niya, ipapakontak daw niya ako sa sekretary niya pagbalik niya sa opisina. Akalain mo nga naman Akala ko talaga minamalas na ako sa buhay. Pero nung dumating ang swerte, doble. Magkakatrabaho na ako, galante at gwapo pang magiging boss ko. Wow, ang gwapo nga nitong Regan Valdevero na to Ani Denise na agad hinanap sa internet ang picture ng lalaki. Nakagat niya ang ibabang labi. Nako, mas gwapo pa siya sa personal, Denise. Crush mo. Sino namang hindi magkakakrush sa kanya? Gwapo, mayaman, mabango at galante. Ganyan mga lalaki yung type ko. Sagot niya at kumagat ng pizza. 2 araw ang nakalipas, nakatanggap si Cherry ng tawag mula sa sekretary ni Regan. Ayon sa babae ay pinapupunta siya ng binata sa opisina nito ng hapong yun. 4:00 ng hapon, nasa opisina siya ng Valdevero Corporation, ang kumpanya pinamamahalaan ni Regan. Good afternoon, ma'am. My name is Cherry Sandoval. May appointment po ako kay Mr. Regan Valdevero. Anya sa may edad na sekretarya na naabutan niya sa labas ng opisina ng binata. Ngumiti ang ginang. Oh, ikaw pala si Miss Cherry. Teka, tawagan ko si Sir Itinaas nito ang intercom. Sir Regan, nandito na po si Miss Cherry. Nakinig ang ginang sa kausap bago ibinalik ang tingin sa kanya. Pasok ka na raw sa loob, miss. Nagpasalamat siya at tinungo ang opisina ng CEO. Agad niyang natanaw si Regan sa likod ng malawak nitong desk. Hi, Sir Regan. Nakangiting bati niya sa binata. Bahagyang kumunot ang noo nito nang tumayo. Sir Regan? Di ba magiging boss na kita? Kaya dapat sir na ang tawag ko sa'yo. Anyway, kumusta ka na? Maayos ka na ba? Umangat ang sulok ng mga labi nito. I'm good now. Hindi ako papasok sa trabaho kung may sakit pa ako. Baka may mangyaring masama sa akin at makonsensya ka. Mahina siyang natawa. Ay, buti naman sir. In fairness may sense of humor ka pala. Pinagmasdan niya ang binata, lalo pa itong gumapo ngayong wala na itong sakit. Ikaw, kamusta ka, Cherry?
Okay lang naman, sir. Tumambay lang ako sa flower shop ng kaibigan ko habang naghihintay sa tawag ng sekretary mo. Stop calling me, sir. Ha? Bakit? Hindi mo na ba ako bibigyan ng trabaho? Tumikhim to. About that, I have a few questions for you first. Anong mga tanong? Parang interview lang? Bago ito makasagot ay pumasok ang sekretary nito dala ang tray ng orange juice at cookies. Eat first, ani Regan sa kanya. Napanguso siya at naupo sa sofa. Ganito sa kumpanya mo? May pamerienda kahit interview lang? Bahagya itong natawa. This is not an interview. May kailangan lang akong itanong tungkol sa personal mong buhay. Personal kong buhay? Yes. Do you have any medical history, Cherry? Nagtaka man sa tanong nito ay sinagot niya yon. Wala sir, Regan. Mas malakas pa ako sa kalabaw, no? Salamat sa magandang genes ng mga magulang ko. Wala rin kaming lahi ng cancer, high blood, diabetes. At sa 3 years ko sa dati kong trabaho, never ako nag-sick leave. That's good. Tumatangong wika nito. Are you in a relationship right now? Napakurap siya. Relationship? You mean boyfriend? Yes. Do you have a boyfriend? Bakit niya tinatanong kung may boyfriend ako? Kasama ba yun sa magiging trabaho ko? O baka naman type niya ako? Anya sa isip. Nag-init ang mga pisngi niya sa laman ng isip. Wala akong boyfriend. College pa ako nung huling nagka-boyfriend ako. 5 years ago pa. Muli itong tumango. Anong trabahong iaalok mo sa akin? Bakit kailangan wala akong boyfriend? Puno ng kuryosong tanong niya. Tumikim ito at sumeryoso. I'm offering you to bear my child. Muntik nang masamid si Cherry sa iniinom na juice sa narinig. Ano yung sinabi mo? You're offering me to bear your child? Gusto mo akong magdala ng anak mo? Tama ba yung translation ko, Regan? You're right. Gusto kong magkaanak. At ikaw ang gusto kong maging ina at magdala ng anak ko. Napakurap-kurap siya. Teka, paki-explain nga ng maayos sa akin, Regan. Kasi nakakaloka yung sinabi mo. Bumuntong hininga ito. I've been thinking for days, Cherry. And I realized I don't want to grow old alone. So I wanted to have a kid of my own. Gusto kong magkaroon ng anak. At pakiramdam ko, handa na akong maging ama. That's why I'm asking you to be my surrogate. Surrogate? In short, baby maker? Ganon? Putol niya rito. Tumango ito. Yes, ikaw ang magiging ina ng anak ko. Ikaw din ang magdadala sa bata. Pagkatapos mong mga anak, ibibigay mo sa akin ang anak ko. You will be recognized as the baby's mother in legal documents. Pero ako magpapalaki sa kanya. Seryoso ka ba dyan? Hindi ka nagbibiro lang? Hindi makapaniwalang gagad niya. I'm serious, Cherry. I will pay you handsomely for this. 10 million pesos. Ako rin na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo habang buntis ka. Simula sa artificial insemination hanggang sa panganganak mo. Namilog ang mga mata niya. 10 million ang ibabayad mo sa akin? Seryoso? Yes. Makukuha mo ang kalahati ng 10 milyon kapag buntis ka na. At ang kalahati naman pagkatapos mong manganak. Itinaas ni Cherry ang kamay para pahintuin to. Teka, Regan. Pause muna. Naloloka ako sa offer mo. 10 million talaga? Oh my God. Exaggerated na pinaypayan niya ang mukha gamit ang kamay. I know how hard it is to get pregnant and bear a child. So I'm willing to pay you that kind of amount. Muli ay napainom siya ng juice. Wait, may tanong ako. Bakit mas pipiliin mo pang magbayad ng 10 million para kumuha ng surrogate? Bakit hindi ka na lang mag-asawa? I don't have plans to get married and settle down, Cherry. Anak lang ang gusto ko, hindi asawa. Napa-o siya sa sagot nito. Kaya ba wala kang girlfriend? Tumango ito. The only way for me to get a child is to hire a surrogate. I hope you accept my offer, Cherry. I know how hard pregnancy is, so I promise to take care of you throughout your pregnancy. Bakit ako inaalok mong maging surrogate? Hindi mo naman ako gaanong kilala. You may be a stranger to me, but I know you're a good person. You have a good heart. Alam ko mapagkakatiwalaan kita. Besides, I don't mind if my kid will look like you. Nag-init ang mukha ng dalaga sa papuri nito, lalo na sa huling sinabi nito. Ha? Ibig mo bang sabihin nagagandahan ka sa akin? Oo, maganda ka. Sagot nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Tila may nagwala sa loob ng dibdib niya sa sinabi nito.
Ilang segundo niyang kinagat-kagat ang ibabang labi bago humugot ng malalim na hininga at tumango. Okay, sige. Payag na ako maging surrogate mo. Napakurap si Regan. Tila hindi inaasahan ng agaran niyang sagot. Are you certain about this? Hindi mo muna pag-iisipan? Gusto mong pag-isipan ko pa? I just don't want you to make rush decisions. Sigurado na ako. 10 million yung offer mo eh. Ang hirap tanggihan. Isa pa, may tiwala naman akong hindi mo ako pababayaan. Thank you for saying yes, Cherry. I will take care of you. I promise you that. Ngumiti siya sa binata. Aasahan ko yan. Habang inuubos niya ang pagkain na dala ng sekretary nito, ay naging abala ang lalaki sa pagtawag sa abogado nito. Alas 5 ng gabi, dumating ang abogado ng binata dala ang kontrata. Read it at home, Cherry. Kapag may tanong ka, tawagan mo lang ako. Ni Regan. Okay, sige. Tango niya. Sabay silang lumabas ng binata sa opisina nito. Nag-offer din ito na ihatid siya sa apartment. I'll see you this Saturday, Cherry. We'll go to a clinic to have you checked. Susunduin kita dito sa apartment mo. Okay, Regan. Salamat sa paghatid sa akin. At mag-ingat ka pa uwi. Inalis nito ang suot na seatbelt at bumaling sa kanya. Ako dapat na magpasalamat sa iyo, Cherry. Huwag ka muna mag-thank you. Baka magbago pa ang isip ko. Mahinang natawa siya nang kumunot ang noon nito. Joke lang, Regan. Hindi ko kayang hindian yung 10 million. Don't worry. But I will also understand if you change your mind. But I hope you don't. Huwag ka mag-alala. Sigurado na ako sa desisyon kong bigyan ka ng anak. Sagot niya. Kumuway siya sa binata bago ito umalis. Binabasa niya ang kontratang ibinigay ni Regan nang dumating si Denise. Anong trabaho ang binigay sa'yo ng Regan Valdevero na yon? Usisa ng kaibigan. Maging nanay ng anak niya. Hoy, huwag mo nga akong binibiro, Cherry. Ngumuso siya. Hindi ako nagbibiro, Denise. Totoo yun. Kinuha niya akong maging surrogate mother. Parang baby maker, ganon. Laglag ang panganak kaibigan matapos niyang sabihin ang naging kasunduan nila ni Regan. Seryoso? Pumayag kang maging baby maker? Oo, 10 million yun, Denise. Ang tanga ko naman para tumanggi, di ba? Kapag nakuha ko yung pera, hindi ko na kailangang sumunod kina mama sa Canada. Sila pang pauuwiin ko dito sa Pilipinas. Makakapagpatayo ako ng bahay, makakabili ng kotse at makakapagsimula ng negosyo. Pero hindi biro ang magbuntis. Niwala kang sexual experience sa lalaki. Ano yan? Virgin Mary ang peg mo? Hindi naman daw ako pababayaan ni Regan. Naniniwala ako sa kanya. Nanliit ang mga mata nito. Pumayag ka ba dahil sa pera o may iba pang dahilan? Humuso siya. Well, naawa rin kasi ako kay Regan. Mag-isa lang siya sa buhay. Kapag nagkaanak siya, hindi na siya magiging mag-isa sa buhay. Sus, feeling ko pumayag ka rin kasi crush mo yung tao eh. Bahagya siyang natawa. Sira, kahit naman crush ko siya, hindi ako papayag kundi dahil sa 10 milyong offer niya, no? Pero sigurado ka na ba talaga dyan, Cherry? Imagine magkakaanak ka pero wala kang magiging karapatan sa bata. Lumunok siya. Sabi ni Regan, kikilalanin naman ako ng magiging anak namin at bibigyan ako ng pagkakataong makasama ang bata. Pero siya ang magpapalaki. Talaga? Well, at least, hindi naman pala siya katulad ng ibang nag-hire ng surrogate na tinatanggalan ng karapatan ng surrogate mother sa bata. Tumango siya at ngumiti. Oo naman, mabait si Regan. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka mai-inlove sa lalaking yan, Cherry ha? Kasi masasaktan ka sa huli. Hindi mo na kailangang sabihin dahil alam ko naman yun. Hanggang crush lang ako kay Regan. Imposibleng makagusto sa akin ng lalaking yun. Asa pa ako. Sa estado pa lang ng buhay nila ay magkalayo na sila. Isa pa, hindi nga naniniwala sa kasalang binata at wala itong balak mag-asawa. Pagkatapos basahin ni Cherry ang kontrata ay pinirmahan na niya ito. Dumating ang araw ng Sabado at sinundo siya ni Regan sa apartment. Hindi ba nagbago ang isip mo? Tanong sa kanya ng binata nang ibalik niya rito ang kontrata. Hindi, ito nga pirmado ko na yung kontrata. Kahit i-check mo pa. Nangingiting sagot niya. Tila nakahinga ito ng maluwag. Natawa naman siya. Kapag kuway napanguso siya ng pagmasdan ng binata. Yun ang unang beses na nakita niyang naka-casual clothes ang binata. Isang puting polo shirt at slacks ang suot nito. Mapa coat and tie, mapa polo shirt, ang gwapo niya.
Kahit siguro basahan ng suot ng lalaking to, gwapo pa rin. Anya sa isip. Thank you, Cherry. Thank you rin kasi gagawin mo akong milyonaryo. Mapapauwi ko na dito sa Pilipinas si mama at ang kapatid ko. Habang nasa biyahe sila patungo sa klinik ng OB ay naging topic nila ni Regan ng pamilya niya. Plano mong magpunta sa Canada? Tanong nito. Oo sana, pero kapag may pera na ako, magtatayo na lang ako ng negosyo dito at sila ang pauuwiin ko. Sagot niya. Mahirap din naman kasi ang buhay ni na mama dun sa Canada. Malaki ang sahod pero mataas din ang cost of living. Ano namang negosyo ang balak mong itayo? Grocery store siguro para kay nanay, tapos coffee shop sa akin. Mahilig kasi ako sa kape. Naging abala siya sa pagsasabi kay Regan ng mga plano niya sa 10 milyon na ibabayad nito. Hindi niya tuloy na malaya na nakarating na sila ng klinik. Bago siya bumaba ng sasakyan ay pinigilan siya ni Regan. I forgot to tell you something. Anang lalaki. Ano yun, Regan? Surrogacy is still not legal here in the Philippines, unless you're married. Kaya kailangan nating magpanggap na mag-asawa sa harap ng OB-GYN. They might even ask for a marriage certificate, so we'll need a good excuse. Anito. Napakurap si Cherry. Kailangan nating umaktong mag-asawa? Yes, so I hope you don't mind if I hold your hand later. Ngumuso siya. Holding hands lang naman pala, walang kaso sa akin. Okay, Cherry, thank you. But what if mabuko tayo ng doktor? Money can't buy love, but it can buy a very cooperative OB-GYN. Napatango-tango na lang si Cherry. Mukhang kahit ano nga ay kayang idaan ng lalaking to sa pera. Bago nga sila pumasok ng klinik, inabot ni Regan ang kamay niya. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilang manghiti. Para siyang high schooler na kinilig dahil hinawakan ng crush niya ang kamay niya. Kumalma ka, Cherry. Holding hands lang yan. Hindi ka na high school. Kastigo sa kanilang isip. Isang oras ang itinagal nila ni Regan sa klinik. Ayon sa UBI, sa susunod na linggo ang schedule ng artificial insemination procedure niya. Mukhang madali itong kausap dahil pagkasabi pa lang ni Regan sa pangalan nito at sa kaya nitong ibayad, ay hindi naman na ito naghanap ng pruweba na mag-asawa sila. Kumain muna tayo bago umuwi. Ani Regan pagpasok nilang muli sa sasakyan nito. Sige, medyo nagutom nga ako sa kaba kanina. Akala ko uusisain tayo ng todo ni doktora. Mabuti at hindi naman. Habang nasa klinik ay hindi rin binitiwan ni Regan ang mga kamay niya. Kaya siguro hindi kinwestiyon ng OB ang press release ni Regan na mag-asawa sila. Sorry kung kinabahan ka. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, hindi naman ako choosy. Dinala siya nito sa isang steakhouse. Dahil hindi siya pamilyar sa menu roon, ay hinayaan niyang si Regan ang mag-order para sa kanya. Pagdating ng pagkain nila, halos mapapikit siya nang tikman ng steak na pinili nito para sa kanya. How was it? Tanong ni Regan. Lumunok siya bago nagsalita. Grabe, ang sarap, Regan. Ang lambot at natutunaw sa dila ko. Ganito pala ang lasa ng totoong steak. Yung mga natikman ko kasi halos mangalay yung pangako sa kakanguya. Natawa ito. I'm glad you liked it. Sa mahal ba naman nito? Nakakahiya naman kung hindi ko ma-enjoy. Kalahating buwang sahod na niya sa dating trabaho ang halaga ng order niya. Ngumiti ito. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang magiging setup nila kapag buntis na siya. Once we confirm that you're already pregnant, you will live with me in my condo. Napakurap siya. Titira ako kasama mo? Oo. Mas mabuti yun para alam ko lagay mo. Para rin mas maibigay ko sa'yo mga pangangailangan mo. Lumunok siya. Regan, pwede kayang sa apartment pa rin ako? Ayaw mong tumira kasama ko. Malaki ang unit ko. You will have your own room there. Gusto niyang tumira kasama ang binata, subalit natatakot siyang kapag nakasama niya ito sa iisang bubong, ay lumalim ang paghangang nararamdaman niya rito. Yun ang iniiwasan niyang mangyari. Hindi naman na siguro kailangan tumira ako kasama mo, Regan. Hindi mo rin naman ako kailangang i-check araw-araw. Tama na yung bisibisitahin mo ko. Anya sa kaharap. Isa pa, ayaw ko sanang iwan si Denise sa apartment namin. Wala kang dapat na ipag-alala. Malaki naman yung apartment namin at safe din ang lugar namin. Nasa loob ng isang subdivision ng apartment nila ni Denise. Sandali itong nag-isip pagkatapos ay tumango. Alright, Cherry. Kung yan ang gusto mo. Tumango siya at ngumiti. Salamat. Nang hinayang siya sa pagkakataong makasama si Regan,
Subalit alam niyang tama ang kanyang ginawang desisyon. Dapat ay maglagay siya ng distansya sa pagitan nila ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain, nagpahatid na siya kay Regan sa apartment. Isang linggo ang nakalipas, bumalik sila ng binata sa klinik. If the procedure is successful, as early as 2 weeks you will already experience pregnancy symptoms. Wika kay Cherry ni Dr. Santos. Thank you so much, Doktora. Wika niya. Nagpasalamat din ang katabi niyang si Regan sa doktor. Pagkatapos ng procedure ay ilang sandali pa silang kinausap ng OB bago sila nagpaalam dito. How are you? Do you feel anything? Tanong sa kanya ni Regan paglabas nila sa klinik. Ngumuso siya. Okay lang ako, Regan. Kung nagtatanong ka kung nararamdaman ko ang paglangoy ng sperm cell mo sa uterus ko, ang sagot ay hindi po. Natawa ito bago sumeryoso. Thank you, Cherry, for doing this. Tama ng pagti-thank you. Hindi ko naman to ginagawa ng libre. Ang mabuti pa, halika na sa kotse mo para maihatid mo na ako pa uwi. Hawak ang kamay ay iginiya siya nito sa kotse nito. Let's go to the supermarket first. I'll buy you groceries. Nito. Ha? Ipag-grocery mo ako? Ngumiti ito. Starting today, you're my responsibility, Cherry. Hindi ba sinabi kong aalagaan kita? So let me provide for your needs. May kung anong nagwala sa loob ng dalaga. Ay, lintik naman ang mga linyahan ng lalaking to. Kung marupok ako, baka na-inlove na ako. Anya sa isip. Hindi pa naman ako buntis, Regan. Nagsiswimming pa yung sperm cell mo. Depende pa sa kanila kung malakas sila at makakasurvive. Pabirong sagot niya. Mahina itong natawa. Believe me, makakasurvive sila. Wow, ang lakas ng tiwala mo sa sperm cells mo Ano sila, super sperm? Anya na muli ay kinatawa nito. Sa huli ay pumayag si Cherry sa gusto ng binata na mag-grocery sila. Dinala siya nito sa isang malapit na supermarket. Ikaw din ang namimili ng supplies mo sa condo, Regan? O sisa niya sa binata na siyang nagtutulak ng cart nila. Napansin niya kasing marunong itong mamili. Yeah, I do my groceries. Kumuha ito ng ilang piraso ng karton ng gatas at inilagay sa cart niya. Pagkatapos nilang mamili, dumiretso sila sa isang restaurant. Ang laki na nagastos mo sa grocery ko. Ang mamahal kasi ng mga brand na pinili mo. Tapos dito pa tayo nag-lunch sa sosyal na resto. Anya sa binata habang kumakain sila. Ngumiti lang ito sa kanya. It's okay, Cherry. I don't mind spending for you. I told you I will provide for you. Ipinaglagay siya nito ng gulay sa plato niya. You also need to eat healthy from now on. As early as now, you need to take care of yourself para maging handa ko sa pagbubuntis mo. Tila may mainit na humaplos sa puso niya sa sinabi nito. Hindi pa man niya dinadala ang anak nito ay spoiled na siya kay Regan. Ikaw din, Regan. Magiging daddy ka na rin. Kaya dapat alagaan mo sarili mo para sa magiging anak mo. Kaya iwasan mo masyadong trabaho at lagi kang kumain sa oras. Ngumiti ito at tumango. Don't worry, I know that. I've been reading books on parenting. Talaga? Namamanghang tanong niya. I owe my future kids a good life. At mabibigay ko lang yun sa kanya kung magiging mabuting ama ako. Hay nako, wala pa man. Sigurado na ako magiging mabuting ama ka, Regan. Ngayon pa nga lang na hindi pa ako buntis, grabe na yung pag-aalaga mo sa akin eh. Ngumiti ito at itinuro ang pagkain niya. Eat more, Cherry. Ito na nga po, boss. Ngiti niya at muling sumubo. Pagkatapos kumain na inihatid siya ni Regan sa apartment. Ito rin ang nagpasok ng mga pinamili nila. Call me if you need anything, Cherry. Ani Regan nang magpaalam to. Tumango siya. Don't worry, i-update kita agad kapag may nararamdaman na akong simptomas. Kahit wala, basta may kailangan ka, tawagan mo ko. Sige, ingat ka, Regan. Anya. Sa sumunod na mga araw ay naging abala si Cherry sa pagbabasa ng mga pregnancy books. Nagpapalitan din sila ng mensahe ni Regan. Sa kabila ng trabaho nito ay hindi nito nakakalimutang kumustahin siya. Isang linggo ang nakalipas, araw ng Biyernes, tinawagan siya ng binata. Regan, napatawag ka? Untag niya sa lalaki. You didn't call me for the whole week. Nito. Nakagat niya ang ibabang labi sa lalim ng boses nito. Bakit naman kita tatawagan okay naman ako. Saka magka-text naman din tayo. How are you today? Sa halip ay tanong nito. Ito, nagbabasa lang ng pregnancy book. Sabi dito as early as 2 weeks pwede na raw makaramdam ng pregnancy symptoms ng isang babae. How about you?
Do you already feel anything? Wala pa naman. Isang linggo pa lang naman ang lumilipas eh. Don't worry, kapag may nararamdaman akong kakaiba, sasabihin ko agad. And have you been eating on time? Oo naman. Di ko sinasayang tong grocery mo sa akin, no? Kahit nga si Denise dami sa mga niluluto ko. That's good to know. Ikaw, kamusta ka, Regan? Bumuntong hininga to. I'm fine. I'm just tired. I just got home from work. Ngayon ka pa lang umuwi? 9:00 na. May dinapos akong trabaho sa opisina. Ay nako, akala ko ba iiwasan mo na ang pagiging workaholic? Pumalatak siya. Galit ka, Cherry? Nakagat niya ang ibabang labi sa lamyos ng boses nito. Tila kasi nanunuyo yun. Hindi naman, nag-aalala lang ako. Baka magkasakit ka na naman. Don't worry, I've been taking care of myself. Ngayon lang ako nagtagal sa opisina ngayong linggo. Nagkaroon lang ng problema sa office at kinailangan kong ayusin. Mabuti naman. Akala ko puro trabaho ka eh. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Nagbabago na ako. Baka pagalitan ako ng nanay ng magiging anak ko eh. Tila may nagwala sa loob ng dibdib ni Cherry sa narinig. Kahit na alam niyang wala namang kahulugan yun para sa lalaki. Akma siyang magsasalita nang marinig ang boses ng kaibigan sa labas ng silid. Teka Regan, dumating na si Denise. Labas lang ako ng kwarto. May sasabihin ka pa? Nothing, just always take care of yourself, okay? Areglado yan, Regan. Ikaw din, dahan-dahan sa trabaho. Good night, Cherry. Good night din sa'yo, Regan. Hindi niya napigilan ng mapangiti nang ibaba ang tawag. Sa sumunod na mga araw, naging regular ang pangungumusta ni Regan kay Cherry. Sa halip na text lang ay tumatawag ito sa kanya kapag nakakauwi na ito mula sa trabaho. Araw ng Sabado, nanonood si Cherry ng TV nang marinig niya ang busina ng isang sasakyan sa labas. Nakita niya ang pamilyar na kotse. Regan, gulat na bati niya sa lalaki nang salubungin ito sa gate. Good evening, Cherry. Bati nito. Pinasadahan niya ng tingin ng binata. As usual, ang gwapo nito sa suot na polo shirt at pantalong maong. Bakit napadalo ka? I have nothing to do in my condo. Hindi naman masama na bisitahin ka, di ba? Oo, nakakaistorbo ako. Hindi ka nakakaistorbo. Halika, pasok ka sa loob. By the way, I bought you mango cheesecake. Nito. Lumawak ang ngiti ni Cherry. Wow, talaga? Favorite ko yan, Regan. I know, nabanggit mo nung kumakain tayo. Ay, natandaan mo yun? Lakas naman ng memory mo, Mr. CEO. Komento niya, lihim na kinilig sa pagiging attentive nito. Pagdating sa loob ng bahay ay pinaupo niya si Regan sa sofa. Iniwan niya ito sa sala upang ihanda ang cake na dala nito. Subalit nang ilabas niya mula sa kahon ng cake ay napatakip siya sa ilong. Kasunod niyon ay dumiretso siya sa lababo para magsuka. Cherry, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Regan. Hindi niya namalayang nasa likod na niya ang binata. Hindi ko gusto yung amoy ng cake, Regan. Pakilayo sa akin. Okay, sige. Nagugulo ang sagot nito, subalit sinunod din siya. Mabilis itong kumilos bago muli ay lumapit sa kanya. Cherry, what's wrong? Are you okay? Pagkatapos niyang ayusin ang sarili ay humarap siya sa binata. Regan, buntis na yata ako. Napaawang ang mga labi nito na tila may napagtanto. You're pregnant? Ngumiti siya at tumango. Sa tingin ko, oo. Gusto kong amoy ng mangga pero nabahuan ako ngayon. Nabigla siya nang biglang bumalot sa kanya ang mga bisig ni Regan. You're carrying my child. Thank you, Cherry. Thank you. Nagwala ang puso niya. Pinigilan niya ang sariling singhuti ng amoy ng binata. Teka, hindi pa naman sigurado eh. Kailangan ko pang magpatingin sa doktor. Humiwalay ito pagkatapos ay marahang hinawakan ang dalawang kamay niya. Let's go to the doctor now. Tumango siya sa binata. Iniwan niya ito para mag-ayos. Isang oras ang nakalipas, nakarating sila ni Regan sa klinik ng OB niya. Congratulations, Mommy and Daddy! You're 3 weeks pregnant! Nakangiting wika ng doktora. Thank you so much, Doc. Sagot ni Regan sa doktor pagkatapos ay bumaling sa kanya. Thank you, Cherry. Masuyo siya nitong kinabig at hinalikan sa noo sa harap ng doktor. Nag-init man ang mukha ni Cherry, pinilit niyang umaktong normal at nagawa pang umiti kay Regan. Doc, pwede na ba naming makita ang baby? Tanong ni Regan. Bahagya siyang natawa habang napangiti naman ng doktora.
Kailangan pa natin maghintay ng ilang linggo bago makita ang fetus, Daddy. Ani Doktora Santos. Huwag ka masyadong excited, Daddy Regan. Darating din tayo dyan. Baling niya sa lalaki. Mahinang natawa si Regan, bakas ang kislap sa mga mata. I'm sorry, masyado lang akong excited. Halata nga eh. Nahalikan mo pa ako sa noo at niyakap sa harap ni Doktora. Anya sa isip. Ilang sandali pa silang nagtagal sa klinik bago sila umuwi. Cherry, hindi ba nagbago ang isip mo na tumira sa kondo ko? Tanong ni Regan sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi. Okay naman ako sa apartment namin, Regan. Don't worry, aalagaan ko mabuti ang anak mo. Hindi ko rin pababayaan ang sarili ko. Bumuntong hininga ito at tumango. Alright, I guess araw-araw na lang kitang pupuntahan sa apartment mo. Napanguso siya. Ha? Araw-araw talaga? Hindi pwedeng once a week lang? Buntis lang po ako, wala akong malalang sakit. I want to make sure you and baby are okay. May cellphone naman, Regan. Pwede kang tumawag anytime. Makakaistorbo ba ako kapag araw-araw kitang pinuntahan? Hindi naman. Pero ayoko maabala ka masyado. Sagot niya. Promise, kaya kong alagaan ang sarili ko, Regan. Sadali siya nitong pinagmasdan bago sa huli ay tumango. Alright, I'll call every day. But I'll also visit you from time to time. Sa mga sumunod na araw, malimit ang naging pagtawag sa kanya ni Regan. Sa loob ng isang linggo ay 2 beses din itong nagpunta sa apartment. Araw ng Huwebes, nagluluto si Cherry ng hapunan nang muling dumating ang binata. Regan, pupunta ka pala. Wala kang sinabi. Bati niya sa binata. Ngumiti ito. Maagang natapos yung meeting ko kaya naisip kong dumaan sa'yo. Nagdala rin ako ng prutas. Bumaba ang tingin niya sa basket na dala nito. Grabe, hindi pa nga ubos yung dala mo nung nakaraan, meron na naman. Kapag nagpupunta ito sa kanya ay lagi itong may mga dalang pagkain para sa kanya. Pinunurin nito ang kusina nila ng grocery. Nag-dinner ka na ba, Regan? Baka gusto mong kumain. Nagluto ako ng sinigang na hipon. Parang gusto ko kasi ng maasim na sabaw. Anya sa binata. Hindi pa ako naghahapunan. Sure, I'll eat dinner with you. Sige, dito ka na muna sa sala. Iahanda ko lang yung mesa. Tulungan na kita. Tumango siya at dinala ito sa kusina. Siya ang naghanda ng pagkain habang ito ang nag-ayos ng kubyertos. Kumusta ang lasa? Tanong niya sa binata nang magsimula silang kumain. Confident naman siya sa lasa ng nilutong sinigang dahil specialty niya yun. Kahit ang kaibigang si Denise ay yun ang ulam na madalas na i-request sa kanya. Wow, ang sarap mong magluto. Komento ni Regan. Ngumisi siya. Salamat. Specialty ko kasi yan. Galing pa sa lola ko ang recipe. Kain ka ng marami, Regan. Nilagyan niya ng sabaw ang mangkok nito. Thank you, Cherry. You're welcome. Hindi ka naman ba napagod sa pagluluto? Ano ka ba? Sanay ako sa gawaing bahay. Still no morning sickness? Wala naman. Sensitive lang talaga ang pang-amoy ko. Kapag may naamoy ako na hindi ko gusto, dun lang sumasama ang pakiramdam ko. No other symptoms? Pansin ko lang na parang lumalaki at lalong nagiging firm yung boobs ko. Napansin niyang napatingin si Regan sa dibdib niya, pagkatapos ay napalunok. Nag-init ang mga pisngi niya nang mapagtanto ang sinabi. Kain ka pa, Regan. Untag niya. Tumikim ito at ibinalik ang tingin sa mukha niya. Ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Patikim-tikim lang kasi ako nang nagluluto ako kanina. Ayan tuloy, medyo busog ako. Ekspertong nagbalat ito ng mga hipon pagkatapos ay nilagay nito yun sa plato niya. Kumain ka, Mommy. Natouch siya sa ginawa nito. Lintik, delikado talaga ako sa lalaking to. Masyadong pa-full. Pumapalatak na wika niya sa isip. Regan, pwedeng magtanong? Kapag kaway tanong niya. You're already asking, Jerry. Bahagyang nakaangat ng kilay na anito. Ngumuso siya at bahagyang natawa bago sumeryoso. Curious lang ako, bakit ayaw mo mag-asawa? Naisip ko kasi na swerte ang magiging asawa mo, kaso naaalala ko na wala ka palang balak mag-asawa. Kaya sayang. It's because I don't believe in marriage, Cherry. Bakit naman? I grew up in a dysfunctional family. My parents never really love each other. Madalas silang mag-away nung bata pa ako, hanggang sa maghiwalay sila. So I grew up never believing in marriage. Lumanok si Cherry. Alam mo, maaga rin naghiwalay si na mama at papa.
Pero kahit hindi naging successful ang pagsasama nila, alam kong at some point, minahal nila ang isa't isa. Hindi rin naapektuhan ng broken marriage nila ang pagnanais ko na magkaroon ng sariling pamilya. Pero naiintindihan kita kung ibang naging paniniwala mo dahil sa naging experience mo. Maliit na ngumiti si Regan. Ngumiti siya rito. Don't worry, hindi ka naman magiging mag-isa sa buhay kasi nandito na si baby. Thank you, Cherry. I'm really happy I got to meet you. Ngumuso siya. Akalain mo yun, no? May magandang hatid din pala yung pagiging addict mo sa trabaho. Kasi kung hindi ka nahimatay ng araw na yon, hindi tayo magkakakilala. I guess everything happens for a reason. Nakangiting ni Regan na ikinangiti rin niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagtagal pa si Regan sa apartment. Inabutan pa nga ito ni Denise. Ibang klase rin yung baby daddy mo ang sipag bumisita. Linggo-linggo pang may dalang pangkabuhayan showcase. Ani Denise sa kanya pag alis ni Regan. Bukod sa linggo-linggong grocery supplies na ipinapadala ni Regan, nailagay na rin ito sa account niya ang kalahati sa 10 milyong pinag-usapan nila. Ngayon pa lang spoiled na tong anak niya. Paano pa kaya kapag nakalabas? Nakangusong komento niya. Kumusta naman yung puso mo? Okay pa ba? O baka na-inlove ka na sa baby daddy mo? Alam mo, konting-konti na lang. Parang bibigyan na tong puso ko, Denise. Ang hirap hindi makagusto sa kanya. Alam mo yun, kahit na alam kong para lang sa bata kaya niya to ginagawa, hindi ko pa rin mapigilan na hindi kiligin. Gets kita, Cherry. Gets na gets. Baka kung ako nasa posisyon mo, mapafall din ako sa baby daddy mo. Kaya itali mo ng mabuti ang puso mo. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo, hanggang sa namalayan na lang ni Cherry na ilang buwan na ang pinagbubuntis niya. Good morning, Regan. Bati niya sa binata. Sinundo siya nito ng araw na yon para sa check-up niya sa OB. Good morning, Cherry. Regan, nakatingin ka sa mukha ko. May dumi ba? O sisa niya. Napakurap ito, pagkatapos ay umiling. You just look different. You look prettier today. Nag-init ang mukha niya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Naks, thank you. Siguro babae itong anak mo. Ganun daw kapag babae ang pinagbubuntis nagiging blooming. Really? Oo raw. Pero totoo, gumanda ako. O baka naman lumalabo lang ang mga mata mo, Regan. Ngumiti ito habang patuloy na nakatitig sa mukha niya. It's true, Cherry. You're getting more and more beautiful every day. Pinigilan niyang mangiti ng malapad. Salamat. Halika na sa kotse, pakamali tayo sa appointment natin kay doktora. At baka mamaya kung saan pa mapunta ang kilig niya. Baka isipin pa niyang nagkakagusto na sa kanya si Regan. Mabilis ang naging biyahe nila patungo sa klinik. I have a good news for you, Mommy and Daddy. Anunsyo ni Doktora Santos. Ano po yun, Doktora? Tanong niya. You're carrying triplets, Mommy. 3 ang fetus na nabuo sa matres mo. Sandali siyang napatulala sa sinabi ng doktor. Pagkatapos ay nakaawang ang mga labing gumaling kay Regan. Daddy Regan, triplets ang pinagbubuntis ko. Isang yakap ang isinagot sa kanya ni Regan. Thank you, Cherry. Ilang ulit na sambit nito at ilang beses din siyang hinalikan sa noo. Tila may mainit na bumalot sa puso ni Cherry. Ang lakas ng sperm mo Super sperm nga ata. Pabirong wika niya na ikinatawa nito. Maging ang OB niya ay natawa rin. Since you're carrying triplets, you have to be extra careful, Mommy. Kapag kuway wika ni Doktora Santos sa isang seryosong boses. Tumango siya sa doktor at matamang nakinig sa mga sinasabi nito. Ganoon din si Regan sa tabi niya. Okay ka lang, Regan? Tanong niya sa binata paglabas nila ng klinik. Napansin niya na tila may malalim itong iniisip. Tahimik din ito habang nakikinig kanina kay Doktora Santos. Nag-aalala ka ba na baka hindi mo kayang magpalaki ng 3 bata? Umiling ito at humarap sa kanya. I'm happy we're having triplets, Cherry. It's just that I'm worried. Nag-aalala ka saan? Sa gastos? Pumungay ang mga mata nito. I'm worried about you. 3 baby ang dala mo sa tiyan mo. Isa pa nga lang mahirap na. Paano pa kapag 3? Napangiti siya. Wala kang dapat ipag-alala, Regan. Maayos naman ang lagay ko, sabi ni Doktora. At aalagaan ko ang sarili ko. Smile ka na dyan. Sige ka, baka isipin ng mga anak mo ayaw sa kanila ng daddy nila. Mga anak natin, Mommy. Pagtatama nito. Itinago niya ang pagwawala ng puso.
Sige na, smile ka na para maramdaman ng mga anak natin na masaya ka. Ngumiti si Regan. Hindi niya ipinapahalata na natunaw siya sa ngiting yun ng binata. Ganyan nga, Daddy. Smile ka lang. Come on, let's head out and eat. Kailangan mo laging kumain dahil 3 pa lang nasa tiyan mo. Sige, Regan. Parang gusto ko nga ng seafood ngayon. Sang-ayon niya. Dumiretso sila sa mall para kumain. Pagkatapos ay nanood pa sila ng sine. Gabi na nang ihatid siya ni Regan sa apartment. Simula nga nang malaman nila na triplets ang pinagbubuntis niya, ay lalo pang naging mas maalaga si Regan. Pagkatapos nito sa trabaho ay sa kanya dumidiretso ang binata. Habang tumatagal, hindi na napigilan pa ni Cherry ang damdamin niya kay Regan. Tuluyan na nga siyang nahulog sa binata. Here's your milk, Mommy. Masuyong wika ng binata at inilapag sa harap niya ang tinimpla nitong mainit na gatas. Salamat, Regan. Hinaplos niya ang malaki ng tiyan. 5 buwan na ang pinagbubuntis niya. Dahil triplets ang dinadala niya, di hamak na mas malaki ang tiyan niya kumpara sa karaniwang buntis. Look, babies, ang sweet ni Daddy, di ba? Pinagtimpla pa niya tayo ng gatas. Nakangiting wika niya. Ngumiti lang si Regan bago naupo sa tabi niya. Hindi ka pa uuwi, Regan? Anong oras na? Sabi mo may maaga kang meeting bukas. Baling niya sa lalaki. Nitong mga nakaraang gabi ay ginagabi na si Regan ng uwi. Hinihintay pa kasi nitong makainom siya ng gatas bago ito magpaalam. Ubusin mo muna yan, Cherry. Don't worry about my meeting tomorrow. Magaang sagot nito. Nagbago ka na talaga, Mr. CEO. Hindi ka na mukhang trabaho ngayon. Tukso niya. Natawa ito. Sabi nga ng sekretary ko. Magandang epekto sa'yo ng pagbabawas mo ng trabaho. Tingnan mo, mas talo kang gumwapo. Pagpapatuloy niya. Nangingiting nagangat to ng kilay. Really? Napalunok siya. Oo, mas talo kang gumagwapo. Maybe it's because I'm just happier now. I'm happier because of you and our babies. Sus, ang sweet naman po ni Daddy Regan. Ngumiti lang ito. Drink your milk, Mommy. Opo, masunuring sagot niya. Kalahating oras pa ang nagdaan ay nagpaalam na si Regan. Salamat ulit sa pagbisita, Regan. Ingat ka sa pagmamaneho. Masuyong tumango ito. I'll be back tomorrow. Anito at pinatakan ng halik ang noo niya. Napahawak siya sa noo. Kahit wala na si Regan ay ramdam pa rin niya ang init ng labi nito. Nang mga sandaling yon, kumpirmado niya na tuluyan na nga siyang nahulog sa binata. Lalo pang bumilis ang pagdaan ng mga araw. Namalayan na lang ni Cherry na 7 buwan na ang dinadala niya at kasing laki na ng malaking pakwan ng tiyan niya. Hey, are you okay? Bakit parang wala ka sa mood? Baling sa kanya ni Regan, nasa biyahe sila patungo sa OB para sa monthly check-up niya. Ngayon na rin nila malalaman ang gender ng pinagbubuntis. Nakakainis kasi. Parang batang sagot niya. Napansin niyang habang lumilipas ang araw ay lumalala ang mood niya. Anong nakakainis? Masuyong tanong nito. Humarap ako sa salamin kanina. Ang taba ko na. Pagmamaktol niya. Ang pangit ko na tuloy, Regan. Inihinto nito ang kotse sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay hinubad nito ang seatbelt at humarap sa kanya. Hey, that's not true, Cherry. Hindi ka pangit. Pero ang taba ko na. Hinawakan nito ang kamay niya. Well, it's true. You gained weight because of pregnancy. Hindi naman nakapagtataka yun dahil 3 dinadala mo. Lumabi siya. Di ang pangit ko na nga. No, hindi dahil tumaba ka, pangit ka. Maganda ka pa rin. Ikaw ang pinakamagandang buntis na kilala ko. Binubola mo lang ako eh. Sinalubong nito ang mga mata niya. Hindi kita binubola. Maganda ka. You will always be beautiful, Mommy. Lalo ka pang gumanda ngayong buntis ka. Nagwala ang lintik na puso niya. Smile na, Mommy. Hindi bagay sa'yo ang nakasimangot. Masuyang pinisil nito ang ilong niya. Pagkatapos ng check-up natin kay doktora, punta tayo sa mall. Kain tayo ng kahit anong gusto mo. Bili rin tayo ng mga bagong maternity dress mo. Yan, kaya lalo akong tumataba eh. Kasi binibigay mo lahat ng cravings ko. Masama bang spoiled ko ang mami ng mga anak ko? Hindi naman Di ba mga anak? Nakangiting anito at ipinatong ang palad sa umbok ng tiyan niya. Gumapang ang init sa puso ni Cherry. Sa loob ng mga buwang magkasama sila ni Regan, tuluyan niyang minahal ang binata. Subalit mananatili lang na sekreto ang damdamin niya para rito.
Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Mommy, ngumiti ka na. Masuyong untag ni Regan. Napanguso siya bago sa huli ay ngumiti na rin. Ito na nga po. Very good. Sagot nito at kinintalan siya ng halik sa noo. 2 oras ang nakalipas, pagkatapos ng check-up nila ay tumuloy nga sila sa mall. May naiisip ka na bang pangalan para sa triplets? Tanong niya kay Regan habang kumakain sila sa isang restaurant. Nalaman nila na pare-parehong lalaki ang gender ng triplets. Wala pa. Ikaw, meron ka na naisip, Mommy? Papayagan mo akong mag-suggest ng mga pangalan nila? You're their mother. Of course, you have the right to name them, Cherry. Parang maganda kung ipapangalan natin sila si Angels. Kasi para silang anghel na biyaya ng langit. At siguradong magsisilbi rin silang anghel sa buhay mo. Ipangalan natin sila sa 3 archangels na sina Gabriel, Michael at Raphael. Ano sa tingin mo? I like that, Cherry. Nakangiting sagot nito. Ngumiti siya, subalit maya-maya ay napawi ang ngiti niya. 2 buwan na lang ay matatapos na ang pag-aalaga sa kanya ni Regan. Hindi pa rin nila napag-uusapan ng binata ang mangyayari pagkatapos niyang mga anak, kung gaano katagal siya nitong hahayaan na alagaan ng mga bata. Cherry? Untag nito. Tumikhim siya at ibinalik ang ngiti sa mga labi. Ayaw muna niyang isipin ng panganganak niya. Mag-e-enjoy muna siya sa pag-aalaga at atensyong binibigay ni Regan. Pwedeng kain din tayo ng ice cream pagkatapos nito? Parang gusto ng mga anak mo ng ice cream. Nakangusang pagre-request niya. Ngumiti ito. Oo naman. Bakit ano nga sa mga anak natin kung anong flavor ng ice cream ang gusto nila? Pistachio daw saka mint chocolate. Pakikisakay niya. Okay, sige. Masusunod, Mommy. Lumawak ang ngiti niya. Bait-bait talaga ni Daddy. Anything for my baby and my baby's mommy. Masuyong sagot nito. Hindi napigilan ang puso ni Cherry na magwala sa kilig. Pagkatapos nga nilang mag-lunch ay naghanap sila ng ice cream shop sa mall. Habang naglalakad sa ikalawang palapag ng mall, isang dating kaklase ni Cherry ang nakasalubong nila. Oh my God, Cherry, buntis ka? Namimilog ang mga matang tanong ng dating kaklaseng si Lara. Kaya pala hindi ka masyadong active sa social media ngayon, ha? Pilit ng ngiti ang isinagot niya sa babae. Noon pa man ay kinaiinisan na nito si Denise dahil may pagkachismosa ang babae. Hindi naman talaga ako active sa social media, Lara. Malagkit ang tinging bumaling ito kay Regan bago ibinalik ang mga mata sa kanya. Ikaw, Cherry, ha? Walang nakakaalam na nagpakasal ka na pala. Hindi ako nagpapakasal. Oh, buntis ka pero hindi pa kasal? Nakaangat ang kilay na usisa nito. We're already planning the wedding, miss. Balak naming magpakasal ni Cherry pagkatapos niyang mga anak. Ani Regan. Nagulat man si Cherry sa sinabi ni Regan ay hindi niya yun pinahalata. Napakurap ang dating kaklase niya bago humiti. Oh, well, advance congratulations, Cherry. Ipakilala mo naman ako sa fiancé mo. Napilitan siyang ipakilala ang babae kay Regan bago ito nagpaalam sa kanila. Nang mawala ang babae sa paningin nila ay humarap siya sa binata. Bakit mo sinabi kay Lara na magpapakasal tayo? I don't like the way she looks at you. Parang iniinsulto ka dahil lang buntis ka at hindi pa kasal. Sana hinayaan mo na lang. Chismosa pa naman ng babaeng yun. Siguradong ikakalat niya sa kakilala namin ng tungkol sa atin. It's okay, I don't mind. Hindi ko kayang hayaan na lang na insultuhin ka ng ibang tao. Hinawakan nito ang pisngi niya. You're the mother of my children, so I will protect you from people like her, Cherry. Thank you, Regan. Come on, let's go get you ice cream. Okay po, Daddy Regan. Nakangiting tumango siya at kumapit sa braso nito. Masaya silang kumain ng binata. 2 oras ang nakalipas ay nagpasya na silang umuwi sa apartment. Dahil mabilis na siyang mapagod ay hindi na sila makapagtagal pa sa mall. Ang hirap pala kapag ang laki ng tiyan, ang bilis mangalay ng binti ko. Daing ni Cherry pagdating sa apartment. Agad siyang napaupo sa malambot na sofa. Sumunod sa kanya si Regan, subalit sa halip na maupo sa tabi niya ay sa carpet na upo ang binata. Ba't dyan ka naupo? Nagtatakang tanong niya kay Regan na nasa harap niya. I'll massage your feet. Nakangiting sagot nito. Napamaang siya. Ha? Hindi na. Come on, give your feet to me. Sabi mo nangangalay ka, di ba? I'll massage it. Anito at hinawakan ng isang paa niya. Bukod sa kuryenteng gumapang sa balat niya sa ginawa nito, may init na lumukob sa puso niya. Sino namang hindi mai-inlove sa lalaking to?
Dinaig pa ang asawa ko mag-alaga. Napapabuntong hiningang Anya sa isip. Sa huli ay hinayaan niya si Regan na hilutin ng paa niya. Ang galing mo palang magmasahe, Regan. Do you feel better? Tumango siya. Hindi ka lang pala magaling na CEO. May future ka rin sa pagmamasahe. Natawa ito. Para sa'yo lang tong serbisyo ko, Mommy. Talaga? Siyempre, ikaw lang ang nanay ng mga anak ko eh. Napangiti siya. Patuloy sa pagmamasahe sa kanya si Regan nang dumating si Denise. Binati nila ni Regan ng kaibigan dahil madalas ang binata sa apartment nila, naging malapit na rin ito at si Denise. Wow, nung nakaraan ginawa mong chef si Regan, ngayon naman ginawa mong masahista? Komento ni Denise, bumaling to kay Regan. Inaabuso ko na yata ng kaibigan ko, Regan ah. Natawa ito. Ako ang nag-volunteer na magmasahe sa kanya at willing naman ako magpaabuso sa nanay ng mga anak ko. Muli ay lihim na kinilig si Cherry sa sagot ng binata. Hindi mapuknat ang ngiti mo ah. Kilig na kilig yan, Mommy. Tukso sa kanya ni Denise pag alis ni Regan. 9:00 ng gabi nang magpaalam ang binata. Sinong hindi kikiligin doon? Nakangusong sagot niya. Alam ng kaibigan ng nararamdaman niya sa ama ng ipinagbubuntis. Alam mo, feeling ko may nararamdaman na rin sa'yo yung si Regan eh. Huwag mo akong bigyan ng pag-asa, Denise. Handa naman akong masaktan. Hindi naman kita pinapaasa, Cherry. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Daig pa niya ang asawa kung alagaan ka. Kulang na nga lang dito na tumira. And the way he looks at you, parang may laman talaga eh. Akma siyang sasagot nang tumunog ang cellphone niya. Akala niya ay si Regan yon kaya nasagot niya ang video call request. Subalit nagpanik siya nang ang mukha ng ina ang lumabas sa screen. Hi ma, napatawag ka. Kunway kaswal na bati niya sa ina. Nitong mga nakaraang linggo ay iniiwasan niya maka-video call ang ina. Panay ang dahilan niya na mahinang internet connection sa apartment nila kaya hindi siya makapag-video call dito. Masama bang kamustahin ang anak ko? Teka, anong nangyari sa'yo, Cherry? Bakit bumilog yung mukha mo? Anang ina. Kumunot ang noon nito at tila mataman siyang pinagmamasdan mula sa screen. Na-stress kasi ako sa trabaho kaya napapalakas ang kain ko, ma. Sabi ko naman sa'yo, masyadong demanding tong bago kong trabaho. Sigurado ka lumakas na nga kain mo, anak. Bakit parang may iba sa mukha mo? Ha? Anong iba? Ganito pa rin naman ako, ma. Maganda pa rin. Pabirong sagot niya. Parang mas gumanda ka pa, anak. Bagay sa'yo ang pagbilog ng mukha mo. Natawa na lang siya bago pa simpleng inilihis ang usapan. Ilang sandali silang nag-usap ng ina bago ito nagpaalam. Sa mga sumunod na araw, isinama siya ni Regan sa kondo nito para makita niya ang nursery room na ipinaayos nito para sa mga anak. Kapag weekend ay umaatan din sila ng parenting seminar na inirekomenda ng OB niya. Isang araw ng Lunes, nagising na lang si Cherry na masakit ang tiyan niya. Nang bumangon siya ay naramdaman niya ang likidong umagos sa binti niya. Cherry, okay ka lang? Tanong sa kanya ni Denise na naabutan niya sa sala. Oh my God, manganganak ka na? Napasinghap siya at napahawak sa tiyan. Oo yata. 5 linggo pa sana bago ang due date niya. Subalit naalala niya ang sinabi ng kanyang OB na madalas ang preterm labor sa mga nagbubuntis ng kambal at triplets. Let's drive you to the hospital. Kaya mo bang maglakad? Tumango siya. Inalalayan siya ng kaibigan patungo sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe sila, tinawagan nito si Regan. How is Cherry, Denise? Umalingaw ang boses ng binata sa stereo ng kotse. She's having contractions but she's fine, Regan. Papunta na kami sa ospital. Sagot ni Denise. Please take care, Denise. Cherry, sweetheart, can you hear me? Regan, anya sa gitna ng breathing exercises na itinuro ng doktor niya. Sweetheart, papunta na ako sa ospital, okay? Everything will be fine. Anito. Ikaw yata ang dapat kumalma, Regan. Sa kabila ng paghilab ng tiyan ay nagawa pa niyang magbiro sa lalaki. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito mula sa kabilang linya. I'm trying, sweetheart. I will see you, okay? Okay, sige. Mag-ingat ka, Regan. Anya. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa kaibigan sa ospital. Bago ipasok sa operating room si Cherry ay dumating si Regan. Sweetheart, I'm here. Don't be scared, okay? I'll always be here for you. Masuyong wika ng binata. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan siya sa noo.
Ang mukha ni Regan ang huling nakita niya bago siya ipasok sa operating room. Ang mukha rin ng binata ang unang bumungad sa kanya nang magising siya sa isang silid. Cherry, you're awake. Masuyong wika ni Regan. How are you feeling? I'm okay. Bukod sa bahagyang pananakit ng katawan ay nanghihina lang siya. Bumaba ang tingin niya sa manipis niyang tiyan. Regan, nasaan ang mga anak natin? Please tell me they're okay. Masuyo itong humiti. Nasa NICU pa ang mga anak natin. They have to be put in an incubator for a few weeks, but the doctor assured us they will be okay. Sigurado ka? Bakit namumula mga mata mo? Humiti ito kasabay ng pagkislap ng mga mata. I just cried earlier nung makita ko mga anak natin. They're so little and so pretty, Cherry. They're like angels sent from heaven. Masuyo nitong hinawakan ng isang kamay niya at pinaulanan yon ng mamunting halik. Thank you, sweetheart. Thank you for making me a father. Thank you so much. Nangilid ang luha sa mga mata niya at napuno ng init ang puso niya. Gusto ko silang makita, Regan. Pwede ko na ba silang makita? Tumayo ito at hinaplos ang mukha niya. You will see them tomorrow. I will bring you to our babies. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. You did great, Cherry. I'm proud of you. Ngumiti siya. Salamat din sa pag-aalaga mo sa akin habang buntis ako. You don't have to thank me. That's my job. At patuloy kitang aalagaan. Kayo ng mga anak natin. Natigilan siya sa sinabing ito. Bago pa siya makapagsalita ay ginagap nito ang kamay niya. Cherry, I want you in my life and my son's lives forever. Please marry me. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Regan, anong ibig mo sabihin? Surrogate mo lang ako. Bakit mo ko inaalok na pakasalan ka? Masuyo ang tinging ibinigay nito sa kanya. Me and our children needs you, Cherry. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga anak natin. I cannot raise our children alone. We need you in our lives. Akala ko hindi ka naniniwala sa kasal. Masuyong umiti ito. Everything changed when you got pregnant with my children. I want you now in my life, Cherry. Gusto kong makasama ka sa bahay at sa buhay kasama ang mga anak natin. I promise you, aalagaan ko kayo ng mga anak natin. I will take care of you for the rest of my life. Hindi ba't gusto mo ring magkaroon ng masayang pamilya? We can be a happy family, Cherry. Ikaw, ako, at ang mga anak natin. So will you marry me and make a happy family with me? Pinigilan niyang maluha sa harap ni Regan. Sa halip ay tumango siya. Okay, magpapakasal ako sa'yo. Thank you, Cherry. Masuyong sambit nito. May dinukot ito sa bulsa. Isang maliit na kahon na may lamang singsing. Bakit may singsing ka? Muli ay nabiglang tanong niya. I've been planning to ask you to marry me, Cherry. Sagot nito. This is not a spur of the moment decision. Matagal ko nang pinag-isipan ng tungkol sa pag-aalok ko ng kasal sa'yo. Namamanghang pinagmasdan niya ang singsing. Ang ganda, pero hindi ko pa pwedeng isuot. I will put it on your finger soon, kasama ang wedding ring natin. Anito bago hinalikan ang likod ng kamay niya. Mapungay ang mga matang tumango siya kay Regan. Hindi umalis si Regan sa tabi hanggang sa makatulog siyang muli. Nang magising siya, sa halip na si Regan ay si Denise ang naabutan niyang nagbabantay sa kanya. Kausap si Regan ng nurse sa NICU kaya ako nandito. Anang kaibigan. Nakita niya ang kahon ng singsing sa bedside table. Kung ganon, totoo nga na inalok ako ng kasal ni Regan. Hindi ako nagdedeliryo lang. Anya sa isip. Muli ay binalot ng matinding kaligayahan ng puso niya. Denise, hindi ka maniniwala pero inalok ako ng kasal ni Regan. Ngumiti ang kaibigan. I know already. Sinabi sa akin ni Regan. Talaga? Well, sinabi lang niya na magpapakasal kayo. So, paano nangyari? Sinabi na niyang mahal ka niya? Kinagat niya ang ibabang labi at umiling. Pero sinabi niya na kailangan niya ako sa buhay niya. Kumunot ang noon nito. Kung ganon, inalok ka niya ng kasal dahil kailangan ka niya, hindi dahil mahal ka niya? Ikaw na ang nagsabi na tingin mo may nararamdaman na siya sa akin, Denise. Baka hindi pa pagmamahal yun. Pero kapag nagsama kami kasamang mga anak namin, mauuwi yun sa pagmamahal. Well, nasaksihan ko kung paano kaalagaan ni Regan. He's no doubt a good man. Walang duda na magiging mabuting asawa siya sa'yo at mabuting ama sa mga anak niyo. Ani Denise.
Sandali pa silang nag-usap ng kaibigan bago numating si Regan. How are you, sweetheart? Masuyong tanong ng binata pagkatapos siyang halikan sa noo. Nagwala ang mga paro-paro sa tiyan niya. Mas maayos na pakiramdam ko ngayon. Galing ka raw sa NICU? Tumango ito. I checked on our little Gabriel, Raphael, and Michael. Sinunod mo nga yung mga pangalan na sinabi ko? Masuyo itong umiti at hinaplos ang pisngi niya. Gusto mo na silang makita? Yes, please. Gusto ko nang makita ang mga anak natin. Tumango ito at nagtawag ng nurse. Sakay ng wheelchair ay dinala siya ni Regan sa NICU. Naluha siya sa matinding kaligayahan ng masilayan ng mga anak. They're beautiful, Regan. Emosyonal na baling niya rito. I know, sweetheart. Masuyo nitong pinunasan ng luha niya at hinalikan siya sa pisngi. Thank you for bringing them to this world, Cherry. Ngumiti siya. Thank you rin sa magandang jeans mo, Daddy. Ang gagwapo ng tatlong anghel natin, oh. Kamukha mo. Sa kabila ng pangingislap ng mga mata ay natawa ito. 5 araw ang nakalipas, nakalabas na si Cherry sa ospital. Dahil 2 linggo pa kailangang manatili sa NICU ng mga anak nila, sila lang ni Regan ang umuwi sa kondo nito. Welcome home, Mommy. Ani Regan. Dito muna tayo pansamantala sa kondo habang hindi pa ako nakakahanap ng bahay. Bibili ka ng bahay? Nabiglang tanong niya. We cannot raise our kids in a condo. Sagot nito. We need a bigger space for our children. Yung may malawak na green space. Napuno ng init ang puso niya. Gusto ko rin yun, Regan. Salamat. Masuyo itong umiti at kinuha ang kamay niya. Isinuot nito ang engagement ring na ipinakita nito sa kanya sa ospital. Tomorrow, we will get married. Ha? Bukas agad? Tumango ito. Gusto kong kasal na tayo bago natin iuwi ang mga anak natin dito sa kondo. So let's get married immediately. Saka na natin planuhin ang church wedding kapag full recovered ka na. Pwede namang wala ng church wedding, Regan. No, I also want to marry you in church. You deserve it, sweetheart. Okay. Tanging naisagot niya. Walang pagsidlan ang dibdib sa kaligayahan. Kinabukasan, naganap ang kasal nila ni Regan sa isang courthouse. Si Denise ang nagsilbing witness nila. I promise you, my wife, I will take care of you together with our sons. I will not only be your husband, I will be your number 1 supporter in life. Mataman at puno ng sinseridad na pangako ni Regan. Ngumiti siya sa lalaki. Nangangako rin ako, Regan. Magiging mabuting may bahay ako sa'yo at ina sa mga anak natin. Hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ko. Dugtong niya sa isip. Pagkatapos ideklara ng West na mag-asawa na sila, ay sinelyuhan nila ng halik ang pag-iisang dibdib. Tila inilipad si Cherry sa ere nang angkinin ni Regan ang mga labi niya. May na-discover na naman akong talent mo, Regan. Wika niya sa binata matapos ang halik na namagitan sa kanila. What is it, Mrs.? Kinilig siya sa itinawag nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na asawa na niya si Regan. Ang galing mo rin palang humalik. Kumislap ang mga mata nito. Exclusive lang para sa itong halik ko. Dapat lang, no? Kung ayaw mong isumbong kita sa mga anak natin. Mahinang natawa si Regan bago muling sinakop ang mga labi niya. Buong puso naman siyang nagpaubaya. Dahil nasa ospital pa ang mga anak, madalas din sila sa ospital ni Regan. Pansamantala itong nag-leave sa trabaho. 2 linggo pa ang nakalipas ay naiuwi na nila ang triplets. Hindi mo naman kailangan mag-hire pa ng yaya. Kaya ko namang alagaan ng mga bata. Baling ni Cherry kay Regan. Pareho nilang pinagmamastan ng 3 sa crib ng mga ito sa nursery room. Kumuha kasi si Regan ng kasambahay at isang yaya na makakatulong nila sa pag-aasikaso sa triplets. Masuyo siyang tiningnan ng asawa. You're still recovering from your operation. Besides, ayoko mahirapan ka. Para saan pang lahat ng pera ko kung hindi ko mapapagaan ang buhay natin? Ngumuso siya. Speaking of pera, bakit nag-transfer ka pa ng 5 milyon sa bank account ko? Ngumiti ito at nag-angat ng kilay. We had a deal before. Kahit asawa na kita, tutuparin ko pa rin ang kontrata natin. Also, I will set up another account for you and our sons. Hindi naman kita pinakasalan para sa pera mo, Regan. Pumayag ako maging asawa mo dahil gusto kong magkaroon ng buong pamilya. Anya. At dahil mahal kita. Tugtong niya sa isip niya. I know, but I'm willing to share with you my everything.
Lahat ng pag-aari ko, sa'yo na rin. Sa inyo na mga anak natin. Masuyong sagot nito. Pinatakan siya nito ng halik sa pisngi bago bumaling sa mga anak. Mga anak, huwag niyong pahihirapan si Mami ah. Natawa siya. Ayos lang kahit pahirapan nila ako, Daddy. Bahagya rin nitong natawa. Don't worry, I'm here. Tutulungan kitang alagaan ng mga anak natin. Hindi ka pa babalik sa trabaho? 3 linggo ka nang hindi pumapasok sa office ha? It's fine. I work through my laptop anyway. Pumupunta naman ako sa opisina kapag may importanteng meeting. Ikaw at ang mga anak natin ang priority ko, hindi trabaho. Changed man ka na talaga, Mr. Valdevero ha? Ngisi niya sa asawa. Siyempre, Mrs. Valdevero. Family man na ako eh. Sa kabila ng yaya na kinuha ni Regan, hands-on pa rin si Cherry sa pag-aalaga sa mga anak. Gayon din ang asawa. Sa katunayan ay parang mas hands-on pa nga ito kaysa sa kanya. Good morning, Mommy. Bati ni Regan isang umaga. Naabutan niya ang asawa sa sala karga ang isa sa triplets. Good morning, Daddy. Bakit buhat mo si Baby Gabriel? Lumapit siya sa mga ito at binati ang anak na kasalukuyang dumidede. Kulang ang gatas niya para sa 3 kaya gumagamit din sila ng formula milk. Nagising kasi. Inilabas ko muna sa nursery dahil tulog pa ang mga kapatid niya. Ani Regan. Si Yaya Mira. Nasa nursery. Akin na si Gabriel. Ako na munang maghahawak. Anya sa asawa. It's okay, Mrs. Ako na. Napanguso siya nang mapansin ang gatas sa t-shirt nito. May gatas ka pa sa damit mo, mister. Ikaw ang nagtimpla ng gatas ni Gabriel? Oo. Humiti siya at masuyong inalis ang gatas sa damit nito. Pagkatapos ay sinalubong niya ang mga mata ng asawa. Ang gwapo mo, Daddy. Hindi napigilang sambit niya. Ha? Ang gwapo mo. Akala ko wala ka nang ikagagwapo pa kapag naka-coat and tie ka. Pero parang mas gwapo ka pa kapag nakapambahay ka at may gatas sa damit. Pumalatak ito ng ngiti. Anak ko, si Mami mo. Umagang-umaga, binubola ako. Totoo po, mister. Bagay na bagay sa'yo maging daddy. Bahagya siyang tumingkayad at hinalikan ito sa pisngi. Dito muna kayo ni Gabriel. Tulungan ko lang si Manang magluto ng breakfast. Anya bago iwan ng mga to. Nang hapong yon, nagkaroon ng emergency meeting sa kumpanya ni Regan, kaya kinailangang umalis ng asawa. Uwi rin ako agad, Mrs. Ikaw muna bahala sa mga bata. Ani Regan. Don't worry, mister. Ingat ka sa pagmamaneho at mag-focus ka sa meeting. Inayos niya ang kwelyo ng dress shirt nito. May gusto ka bang pagkain mamaya? Wala naman. Umuwi ka na lang agad. Magpapaluto ako kay Manang ng paborito mo. I will. Humiti ito at hinalikan siya bago umalis. Muli ay tila inilipad ang puso ni Cherry. Ganoon ang lagi nararamdaman niya kapag hinahalikan ng asawa. Sa sumunod na oras ay naging abala siya sa mga anak. 5:00 ng hapon nang makauwi si Regan. Natigilan siya nang makita ang bouquet ng bulaklak na dala nito. Para sa'yo, Mrs. Malambing na wika nito kasabay ng pag-abot ng bulaklak. Nagwala ang puso niya. Thank you, mister. Paano mo nalaman na white tulips ang paborito kong bulaklak? Namamanghang tanong niya. Nagtanong ako kay Denise. Teka, dun mo ba ito binili sa flower shop niya? Anya, may kalayuan ng flower shop ng kaibigan sa kondo ni Regan. Nagkibit palikat ito. Well, nakakahiya namang magtanong ako tapos hindi ako sa kanya bibili. Natawa siya at niyakap ang asawa. Thank you, Regan. Nagustuhan ko, sobra. I'm glad. Kumusta ang mga anak natin? Kumala siya at sinalubong ang tingin nito. Nasa nursery sila, natutulog. Tumango ito at hinawakan ang bewang niya. Hindi mo sila sisilipin, Daddy? Mamaya na. Dito muna ako sa mami ng mga anak ko. Kamusta ka, Mami? Hindi ka ba pinagod ng mga anak natin? Hindi naman. Nandiyan naman si Yaya Mira. Mabuti naman. Ikaw, kamusta ang meeting mo? Boring. Namiss ko kayo agad ng mga anak natin eh. Talaga? Kasama ako? Of course, kasama ka. Isinubsob nito ang mukha sa leeg niya. I missed your scent. You smell like baby powder and milk. Kiniliti ang puso ni Cherry. Sorry na kung amoy baby na rin ako. Don't. I like it. Ang sarap mong amuyin, Mommy. Hindi niya napigilan ang ngiti. Ikaw naman tong nambobola, mister. No, it's true.
You and our sons are my favorite smell in the world. Sige na, maniniwala na ako. Nakangiting sagot niya. Ilang sandali silang nagtagal sa ganoong posisyon ni Regan. Masayang-masaya si Cherry sa piling ng asawa at kanilang mga anak. Hindi man sinasabi ni Regan, naniniwala siya na mahal na rin siya ng asawa. Araw ng Miyerkules, binisita siya ni Denise sa kondo. Naluloka ako sa'yo, Cherry. Imagine, nagkaanak ka na't lahat, nagpakasal pero hanggang ngayon, birhen ka pa rin. Litanya ng kaibigan. Nasa nursery silang dalawa at binabantayan ng mga anak. Natawa na lang siya sa kaibigan. Maagang umalis si Regan ng araw na yon dahil may importanteng meeting ito kasama ang mga foreign investors ng kumpanya. Ano ka ba? Hindi pa kami pwedeng mag-honeymoon dahil baka bumuka ang tahi ko. Alam mo namang CS ako. 5 linggo pa lang ang nakalilipas mula nang makalabas siya sa ospital. Oo na. Kailan mo naman balak sabihin kay Tita Tana ang lahat? Hay nako, siguradong maluloka yung si Tita. Anito, ang tinutukoy ay ang kanyang ina. Sabi ni Regan, mas mabuti kung sadyain namin si Mama sa Canada, kasama ang mga bata. Gusto niyang personal na makausap si Mama at para raw makahingi siya agad ng tawad kapag nagalit. Tumango ang kaibigan. Ngayon, kumbinsido ka na talaga na mahal ka nga talaga ni Regan. Ngumiti siya. Ako rin, kahit hindi niya sinasabi, ramdam ko na pareho kami ng nararamdaman. Parang araw-araw papatayan niya ako sa sweetness niya. Ayos lang daw sa kanya na siya mapagod, basta wag ako. Kaninang madaling araw naabutan ko siyang nagtitimpla ng gatas para sa mga bata. Hindi na raw niya ako ginising para hindi ako maistorbo sa tulog. Mahabang pagkukwento niya. Bago magtanghali ay nagpaalam na si Denise dahil kailangan pa nitong pumunta sa shop. Alauna ng hapon, isang bisita ang dumating sa kondo. Matangkad at gwapong lalaki. Agad napansin ni Cherry ang pagkakahawig nito kay Regan. Good afternoon. Are you Cherry, Regan's wife? Nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Oo, ako nga. Kamag-anak ka ni Regan? Tumango ito at ngumiti. I'm Radley, Regan's cousin. Napatango siya at ngumiti. Ikaw yung pinsan ni Regan na nabanggit niya sa akin. Oo, sorry ngayon lang ako nakabisita. Kakauwi ko lang kasi galing US. Ayos lang, pero wala si Regan dito nasa opisina siya. It's okay, hindi naman siya ang pinunta ko. I came here to meet you and my nephews. Here, para sa mga pamangkin ko. Iniabot nito sa kanya ang hawak na mga paper bag ng isang kilalang baby store. Salamat. Teka, magpapahanda ako ng merienda. O baka hindi ka pa nagtatanghalian. Don't bother, Cherry. I already ate before coming here. Can I see your son instead? Anito. Nakangiting tumango siya at isinama ito sa nursery room. Oh, they all look like Regan. Namamanghang komento ng lalaki habang nakatingin sa triplets. Oo nga kamukhang kamukha ni Regan. Ang lakas ng jeans nyo. Natawang wika niya. Natawa rin ito. Ilang minuto nitong pinagmasdan ng tatlo bago ibinalik ang tingin sa kanya. Nagulat ako nang tawagan ako ni Regan para ibalita na may mga anak na siya. At nagpakasal na siya. Well, malihim talaga ang pinsan kong yun, pero hindi ko inaasahan na mag-aanak siya. Let alone get married. Ani Radley. Nabanggit nga niya sa akin na wala siyang planong mag-asawa. Tango niya sa lalaki. Yeah, I didn't expect him to get married. Especially after what happened to Bianca. Bianca? Natigilang tanong niya. Nag-angat ng kilay ang pinsan ng asawa. You didn't know about Bianca? Sino si Bianca? Ex-girlfriend ba ni Regan? Tumango ito. Bianca was Regan's ex-girlfriend and first love. I witnessed the relationship, how my cousin loved Bianca. Napalunok siya. Bakit sila naghiwalay? Hindi sila naghiwalay. Bianca passed away from a car accident 10 years ago. Nabigla si Cherry sa narinig. Oh, tanging nasambit niya. Tumango si Radley. Actually, if I remember correctly, ngayon ang death anniversary niya. Pagkatapos mamatay si Bianca, hindi na nagkaroon ng seryosong girlfriend si Regan. Akala ko hindi na siya mag-aasawa. So I was really surprised when he told me about you. Hindi niya talaga nabanggit sa'yo ang tungkol kay Bianca? Maliit siyang ngumiti. Baka nakalimutan lang ni Regan at wala namang kasa sa akin yun dahil nakaraan na yun ang asawa ko.
Ngumiti ang kasamang lalaki. Well, matagal na nga yun. Looking at Regan right now, I can see that he's very happy with his life. Nagkibit balikat ito at ngumisi. Kung ako rin naman ang may magandang asawa at 3 anak na kamukha ko, siguradong magiging masaya rin ako. Sa pagkakataong yun ay totoong napangiti si Cherry. Subalit nang magpaalam si Radley 1 oras ang nakalipas, muling bumalik sa kanya ang mga sinabi nito. Bigla ay pinagdudahan niya ang totoong nararamdaman ni Regan para sa kanya. Paano kung akala ko lang pala na mahal niya ako? Paano kung ako lang pala nag-iisip na pareho kami ng nararamdaman? Anya sa isip. Malungkot siyang napangiti. Kaya ba walang sinasabi si Regan na mahal niya ako? Dahil hindi naman talaga niya ako mahal? Dahil yung namatay na ex-girlfriend pa rin niya ang mahal niya hanggang ngayon? Pagpapatuloy niya sa isip. Tila piniga ang puso ni Cherry. Okay lang yan, Cherry. At least ikaw ang kasama niya ngayon. Ikaw ang asawa niya. Marami kang panahon para paibigin si Regan. Sa huli ay pagkonsuelo niya sa sarili. Sa halip na mag-isip pa ng negatibong mga bagay, ay inabala niya ang sarili sa mga anak. Habang nagtitimpla siya ng gatas ay tumawag sa kanya si Regan. Regan, napatawag ka? Anya sa asawa. I have some free time before my second meeting for the day. Gusto kong kamustahin ka. Anito. Okay naman ako. Tipid na sagot niya. Hindi rin napigilan ng ngiti. Talagang marupok siya pagdating sa asawa. That's good, Mommy. Baka malate pala ako ng uwi Nag-request din ng meeting ngayon ng engineering department. Natigilan siya sa sinabi nito. Ayaw man niya, subalit biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Radley kanina. Talaga kayang may emergency sa opisina? O pupuntahan nito sa puntod ang dating nobya nito? Cherry, sweetheart? Untag ni Regan. Tumikim siya. Oh, okay lang Regan. Mag-ingat ka pa uwi. Of course. Miss na kita agad. Pati ang mga anak natin. Malambing na samit nito. Talaga? Of course, Mrs. I'll try to go home as soon as I can. Sige na, mister. Aasikasuhin ko pa yung gatas ng mga bata. Anya. Okay, Mrs. Huwag ka masyadong magpagod Nandyan naman si Yaya Mira. Anito. Napabuntong hininga na lang siya nang ibaba ang tawag. Mabuti na lang at naging abala siya sa mga anak. Pasado 6:00 ng hapon nakauwi si Regan. May dala itong bulaklak at mango cheesecake para sa kanya. Para saan to, Regan? Para sa'yo, Mrs. Malambing na sagot nito. Dahil may kasalanan ka? Gusto niyang itanong, subalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay maliit na ngumiti siya. Salamat, mister. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Mrs., are you okay? Why do you look so sad? May nangyari ba? Ibinaba niya ang bulaklak at box ng cake sa sofa. Wala. Baka gusto mong puntahan ng mga anak natin sa nursery. I'll go there later. We need to address you first. Do we have a problem, sweetheart? Hinawakan siya nito sa bewang. Tumikim siya at nagpa siyang salubungin ang tingin nito. I'm your wife, Regan. Ayoko sana na nagsisinungaling ka sa akin. Kailan ako nagsinungaling sa'yo? Sa meeting ka ba talaga galing? Of course. You can ask my secretary about it, Mrs. Hindi sa sementeryo? Lalong kumunot ang noo nito. Anong gagawin ko sa sementeryo? Kinagat niya ang ibabang labi. Nagpunta kasi dito yung pinsan mong si Radley. Binisita niya ang triplets. Nabanggit niya sa akin na ngayon ang death anniversary ng ex-girlfriend mong si Bianca. Akala ko sa kanya ka nagpunta. Ayos lang naman sa akin na dumalaw ka basta huwag kang magsinungaling sa akin. I didn't go there, sweetheart. I came from a meeting at dito ako dumiretso ng uwi. Sagot nito, diretsong nakatingin sa kanya. Hindi mo dinalaw ang puntod ng ex mo? Umiling ito. I've already forgotten that today was her death anniversary and I don't have the time to visit her grave. Gusto kong umuwi agad sa iyo at sa mga anak natin pagkatapos ng trabaho. Ngumuso siya. Bakit hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa kanya? Bumuntong hininga ito. I don't think it's necessary to talk about Bianca. She's just a part of my past. Isang dekada nang nakalipas mula nang mawala siya. But if you want to ask about her or anything about my past, you can ask me, sweetheart. Hindi naman ako maglilihim sa'yo Sabi ni Radley, dahil daw kay Bianca kaya ayaw mo magpakasal? Muling nagsalubong ang kilay nito. What? Radley told you that? Ang lalaking yun talaga.
Bibisita na nga lang, fake news pa ang dala. Pambihira. Bahagya siyang natawa. Nahawa na ang asawa niya sa pananalita niya. Hindi ba yun totoo, Regan? Umiling ito. Like what I've told you, the sole reason I didn't want to get married before was because of my parents. Walang kinalaman si Bianca dun. Sure, she was my first love, but I've already moved on from her a long time ago. Nakalimutan ko na ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero hindi ka na raw nagka-girlfriend ng seryoso pagkatapos niyang mamatay. That's because my priorities have shifted. Naging CEO ako ng kumpanya at nawala ng oras sa ibang bagay. You witnessed how workaholic I was before. Hindi mo na talaga siya mahal? Pangungumpirma niya. Umiling ito. Isa lang ang babaeng mahal ko. Sino? Ang nanay ng mga anak ko. Masuyong sagot niya. Napalunok siya. Mahal mo ako, Regan? Oo. I'm in love with you, Mrs. I thought you already know that. Hindi mo ba ramdam sa mga pinapakita ko sa'yo? Ramdam, pero wala ka namang sinasabi. Ayoko mag-assume. I'm sorry, I'm not good with confessing kaya hinayaan kong iparamdam na lang sa'yo ang nararamdaman ko. But let me tell you now, I'm in love with you. Mahal kita, Cherry. Mahal na mahal. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Kailan pa, Regan? Matagal na. I guess it was that time when you were in your second trimester. Habang dala mo mga anak natin, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Hanggang sa ma-realize ko na hindi lang ang anak ko. Pati ikaw, gusto kong iuwi ko dito sa bahay. Hindi ko karibal sa puso mo si Bianca? Nope, sweetheart. Dahil matagal ko na siyang pinalaya, hindi pa man tayo nagkakakilala. Ikaw ang mahal ko. Kayo na mga bata na ang buhay ko. Mahal din kita, Regan. Pag-amin niya sa asawa. When did it start for you, sweetheart? Nakangiting tanong nito. Nang una pa lang, crush na kita. Kaya rin ang bilis kong pumayag na maging surrogate mo. Nang buntis ako at inaalagaan mo ako, kahit anong pigil ko sa sarili ko, nahulog pa rin ako sa'yo. Kaya pumayag ako magpakasal sa'yo dahil mahal kita. At gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi bali na kung hindi mo ako mahal. Susubukan ko na lang na paibigin ka habang magkasama tayo. Well, you don't have to make me fall in love with you. Mahal na kita, Mrs. Sa gitna ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ay sumimangot si Cherry. May kasalanan ka sa akin. Mahal mo naman pala ako pero pinag-overthink mo pa ako. I'm sorry, sweetheart. Hayaan mo, babawi ako. Let me make it up to you. Masuyong kinabig siya nito at hinalikan. Kiss lang? Kulang yun, mister. Sagot niya matapos nitong pakawalan ng mga labi niya. Ngumiti ito. I've already fixed our papers. We're flying to Canada by the end of the month. Talaga? Yes. We'll be seeing your mother. At nagplano na rin ako ng honeymoon natin sa Canada. Nagimpilyo ang ngiti nito sa huling sinabi. Natawa naman siya bago yumakap sa asawa. Ilang linggo ang lumipas, lumipad sila pa Canada. Inokupa ni Regan ang buong business section ng eroplano para sa kanilang mag-anak at sayaya ng mga anak. Tulad ng inaasahan, gayon na lamang ang gulat sa mukha ng ina ni Cherry at kapatid niya nang iharap niya sa mga ito ang kanyang mag-aama. Gayunpaman, buong pusong tinanggap na ito si Regan. Lalo na nang ipangako ng asawa na magpapakasal silang muli sa simbahan. Masayang-masaya rin ang kanyang ina sa mga apo at ipinangakong uuwi na ito ng Pilipinas para alagaan ng triplets. Habang nasa poder ng kanyang ina ang triplets, ay nakapagsolo sila ni Regan. Mister, ako lang yata yung 2 buwan ng kasal. May triplets na at lahat-lahat pero virgin pa rin. Nauna pang mabinyagan ng triplets kaysa kay Nene. Natatawang wika ni Cherry sa asawa. Hinawakan nito ang mukha niya. Well then, say goodbye to your innocence, my dear wife. Ngayong gabi, sa akin ka lang. Sayong-sayo lang, mister ko. Buong pusong sagot niya. Nang buong gabing yon ay pinagkaloob nga ni Cherry ang sarili sa asawa. Nabinyagan na rin siya ng mister niya sa wakas. 5 buwan pagbalik nila sa Pilipinas ay naganap ang kasal nila sa simbahan. Umuwi na rin sa Pilipinas ang kanyang ina at hindi na bumalik pa sa Canada. Ngunit ang kapatid niya ay mananatili muna roon dahil nais pa nitong magtrabaho at mag-ipon. 4 na taong gulang ang triplets nang isilang ni Cherry ang pang-4 na anak nila ni Regan.
Sa pagkakataong yon ay babae ang supling nila at pinangalanan nilang Mary. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa sa 4 na supling na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. Sinong mag-aakala, naglalakad lamang sa kalye si Cherry, yun pala, kasabay na niya sa paghakbang ang soulmate niya, ang taong bumago sa ikot ng mundo niya. Isang taong handang hawakan ng kamay niya sa hirap at ginhawa at gawing tahanan ang puso nito. At mula sa isang kasunduan, umusbong ang pag-ibig na walang presyo at walang hangganan. Minsan dumarating talaga ang pag-ibig sa pinaka hindi inaasahang paraan, at ang kapalit ng pagtulong ay hindi lang gantimpala, kundi isang pamilya at habang buhay na kaligayahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng pusong tumitibok para sa'yo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.